So, welcome back for another video. And this video, another compilation na naman po ng mga top fast approval plus instant cash loan apps without income proof I tried lately this year 2025. Well, meron po akong siyam dito, no? Disclaimer, any loan apps that I mentioned in this video are not sponsored po. This is purely based on my experience. This is just my compilation po na sinishare ko naman palagi sa inyo for your awareness. May heads up kayo dito, magkaroon kayo ng idea sa mga loan apps na ito before trying again. Well, itong top 9 loan apps po na ito, no, hindi po ako magiging bias dito, ha? Pinapauna ko na sa inyo. Hindi ko siya i-recommend sa inyo. Description nyo yan kung gusto nyo siyang i-try. I-share ko lang sa inyo, guys, kung ano lang yung tamang expectation natin dito sa loan apps nito kasi ang tagal ko na sa kanila. Magpapaka-transparent po ako dito, ha? Well, again, sa title po natin, without income proof. So, hindi tayo nangangailangan dito ng kahit anong income document or payslip upon application. And then, sinabi ko sa title ko po na fast approval siya. Yes, fast approval. Agad-agad makakapag-disburse po agad tayo once po tayo ay na-approve. So, ano-ano nga ba ang mga to? So, first on my list is yung lately lang, fresh na fresh, itong si Cred Balance or si Metacash kung mai-encounter nyo siya ulit. Kasi in and out kasi to sa Play Store. Kasi nga guys, no, auto-disbursement yung atake niya. Very, very fast approval, instant cash loan app talaga. Pumasok agad siya sa account ko. Walang ka-eme-eme. So, kung ayaw nyo ng auto-disburse, no, I don't think recommend ko siya sa inyo. Hindi ko talaga siya bet. Si Cred Balance siya nagpapautang daw ng up to 60,000 pesos but doesn't guaranteed naman yun. Alam nyo yan. So, 7 days to pay lang siya. And then 40% of my loan amount yun yung kinukuha niya sa akin. Hindi po siya buong matatanggap. And very ex akin tong si Cred Balance no, / Metacash kasi very scam po yung datingan niya. So, sa totoo lang talaga. Sabi nila nangaharas pa daw. So, this is to give you an awareness lang. So, second on my list is si Techcash Loan App. Dalawang beses ako nag-try kay Techcash. Buo po talaga siyang natatanggap. Papautang ko pala siya after 30,000 pesos. Ang hindi ko lang gusto kay Techcash po is within 7 days to pay lang po siya. Mataas din po yung interest rate niya. 34% of my loan amount, yun po yung kinukuha niya po sa akin. Taas siya, diba? Though kahit pa paano buo naman siya matatanggap, guaranteed talaga instant cash loan. Pero hindi naman okay yung interest rates niya. And then sa customer service niya naman po na medyo makulit siya. Lalo kapag malapit na yung due date natin. Well, number 3 on my list is yung lately ko lang din. Yung few days ko lang din siya na-try ulit. Which is itong si Peso Ready Loan App. Na-try ko na siya twice na talaga at na-avail po yung 0% interest rate niya. Nagpapautang siya up to 10,000 pesos sa mga first time pa lang na mangutang sa kanya. Ang legit naman po yung 0% interest rate niya sa kahit anong approved loan offer natin. Na-approvehan ako ng 5,000 pesos, 4,955 na lang yung natanggap ko. Pero siya binabawas na disbursement fee na 45 pesos lang. Medyo okay siya. Hindi pala siya 7 days to pay na ngayon. No? Kasi the first time na nanguta ako dito, within 7 days to pay. So ngayon, within 10 days to pay na po yung bayaran dito. Ang ayoko lang dito kay Peso Red, ang kulit niya po, tawag siya ng tawag. Pang 5th day ko pa lang, tumatawag na siya. Di ba ang OA, no? Well, number 4 on my list is si Casyola Loan App. So, ang update dito kay Casyola po, second time na rin ako nakapangutang dito. Nag-o-offer na po siya ng pa 15 days to pay. At ito, buo siyang matatanggap. But sa 15 days po, 15% naman po yung kanyang interest rate. Medyo mataas yun ha, 15 days to pay. Though kahit buo siyang matatanggap, pero okay siguro siya kung talagang walang-wala. Pwede na siguro. Si Casyola po pala is nagpapautang po siya ng up to 25,000 pesos. Sa customer service naman ni Casyola, mabait din to. Yung due date ko talaga, doon ako mismo nagbayad. Nagpaparemind lang siya pero hindi siya makulit. So far naman wala akong balita na si Casyola ay nanghaharas. Well, next on my list, number 5 is si Madali Loan App. Nag-o-offer po siya ng up to 28,000 pesos. And then, not 7 days to pay po siya. 28 days po yung kanyang offer. Nahati po siya dalawang installment which is within 14 days. Nung nag-loan ako dito, alam niyo ba, ang taas na interest rates niya for 28 days to pay. So, 40% of my loan amount. So, lumalabas po, every 14 days na magbabayad ako sa kanya is 20% yung aking interest rates dito. Hindi po siya buong matatanggap, guys. Well, when it terms to customer service po si Madali Loan App, hindi ko rin bet ito si Madali Loan App. Ang kulit. Which is ko rin gano'n, like, paulit-ulit talaga. Well, ito si Madali Loan, nung nabayaran ko na po siya, no, medyo gumanda naman yung kanyang interest rate for the second time. From 40% for 28 days to pay, so naging 20% na siya for 28 days to pay. O diba, bumaba siya ng 50%. So, hindi pala siya consistent na mataas talaga. So, pababa siguro siya ng pababa. And then, every 14 days, may interest rate po siya na 10%. Mababa na rin yun kahit pa paano. Pero mataas pa rin yun ha. Kung ikukumpara mo siya sa other legit loan apps na below 5% yung interest rate. Okay lang siguro natin tong patulan kung talaga naman, no, emergency purposes or petsa de peligro kung walang-wala talaga tayong maaasahan. Well, another loan app po, pang-anim na to, no, si More Gold Loan App. Which is nagpaputang po siya ng up to 20,000 pesos. Hindi po siya buong natatanggap.
matatanggap. Well, hindi nga siya pa 7 days to pay. 30 days to pay siya na nahati sa 3 installment. Every 10 days po yung pagbabayad ko po kay Morgo. So, sa first 10 days ko, yung first installment ko dito, so nanghaharas sila sa akin. I have the proof na talaga naman, grabe sila mga sa text messages po, may pagbabanta na talaga, na ikakalat yung info ko. And ito pa, sabi niya 30 days to pay, 10 days nga daw installment ko. Within first 10 days ko, babayaran mo na pala talaga lahat yung utang mo dito. Wala nang pa 30 days to pay dito. 30% of my loan amount po, yun po yung kikitain nila sa akin. Hindi pa siya buong matatanggap. 30% for 10 days to pay, mataas talaga, di ba? Napaka loan shark. No, basta for me guys, sabi ko naman sa inyo, I am very transparent talaga. Hindi ako magpapakabias dito kasi gusto ko nga lang talaga ma-inform kayo about sa tamang expectation sa loan up na ito based on my experience. Anyway, next loan ups po tayo which is 7th on my list is CFT lending na nagpapautang po siya up to 30,000 pesos. So nag-offer din po siya ng multiple loans po na if ever po na-approve tayo sa 5,000, then 2,000 lang yung i-loan natin. Yung 3,000 hindi siya mapa-freeze. Pwede nating i-loan ulit. Pwede nating hati-hatiin ding i-loan. As long as may loan offer tayo. Within 15 days po yung payment dito and then pwede nating i-1 month to pay. Well, kapag 15 days to pay po yung pipiliin natin, binigyan niya ako ng interest rate na 21%. Mataas. Mataas yun, di ba? Pag monthly naman po yung aking interest rate is lumalabas po na 36% yung kanilang interest rate, yung effective interest rate nila. Mataas talaga, di ba? Kaya hindi ko siya bet. Mataas yung interest rate niya. But anyways, hindi naman ako naka-experience ito ng harassment. Lalo sa payment, nagpaparemind lang siya pero hindi siya nanghaharas sa akin so far. Well, next on my list, number 8 po is si Tala loan up na legit. Si Tala po ngayon, nagpapautang po siya ng up to 25,000 pesos. At ang maganda po kay Tala, nag-offer po siya ng daily interest rate na 0.43% na po ata ngayon kasi nung una ko po siyang nautang 0.5%. Pero time to time kasi po, nag-update itong si Tala. Which is flexible loan terms din ito ha. Nag-offer po siya ng after 60 days to pay. Pero wag niyo nang paabutin. Kung gusto niyo lang naman na mangutang dahil kinapos kayo or for emergency purposes, go kayo sa mga daily interest rates niya. Like within 3 days to pay or within 5 days to pay or within 1 week to pay, gusto niyo na siyang bayaran. Yun lang talaga ibibigay sa inyo ng interest, yung daily interest rate niya. Kapag babayaran natin siya ng early. Though itong si Tala po, meron po siyang processing fee of 3.99%. Hindi pa rin naman tayo lugi doon. Hindi nga lang po talaga siya buong matatanggap, no? Meron po siyang binabawas na transfer fee na 15 pesos lang ata or 20 pesos. Transfer fee po yun. So kahit pa paano, maliit lang din naman yung binabawas niya. Kaya masasabi natin talaga ito na isa to sa maaasahan din si Tala loan up dahil okay po ang customer service nito. So far naman, hindi ako naka-experience dito ng harassment. Well, lastly, top 9 on my list is si Fido PH or si Fido Loans po. Which is this year, 2025 lang talaga umusbong tong loan up po na it. And isa po siya sa masasabi kong legit loan up na hindi siya pa 7 days to pay. Buong natatanggap ang cash loan dito. And agad-agad makakapag-loan talaga. Within 15 days to pay po yung payment dito. Kasi sa first time na nag-loan ako dito, every 15 days yung payment niya. So lumalabas na 2 months to pay. And then, yung interest rate siya po, monthly nga po, is 15% po. Medyo okay na din. Though hindi ko sinasabing sobrang baba na interest ha. Hindi po. So, mataas pa din ito. Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, in times of need, pang petsa de peligro or emergency purposes, kinapos tayo, pwede na natin tong lapitan. Kasi legit naman. And so far po, hindi po nang haharas sa akin si Fido PH loan up kahit pa mismong due date ako magbayad. Nagpa-remind siya pero hindi siya nang haharas. Well, ang maganda dito kay Fido PH din, buo siyang matatanggap. Well, those are my top 9 fast approval loan ups, instant cash loan app I tried lately. So, lahat po ng nabanggit ko, hindi kailangan ng payslip, income proof. Clearly po, ida-download lang natin yung app, mag-a-apply lang tayo dyan. Ipo-provide lang natin yung ating ID, facial verification, and other info details. Then yun na, pwede na tayong ma-offeran, pwede na po tayong mag-cash loan. And again, hindi ko sila nire-recommend. So, kino-compile ko lang po ito for you to know what to expect sa mga loan apps na ito na na-try ko lately. So, tingnan nyo na lang maigi po itong mga loan apps po na nabanggit ko na in times of need, wala tayong malapitan talaga or wala na tayong choice, meron naman tayong mapipili dyan kahit pa paano. Pero kilatisin nyo mabuti, pag-isipan nyo ng paulit-ulit, i-compare nyo guys na mga nabagit ko mga loan apps para hindi tayo magka-problema in the long run. So palagi pa ako mag-update sa inyo, kaya dapat po nakasubscribe po kayo and click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po, thank you for watching this video. Bye!